Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Unang alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng bautismo. Ang pinanggalingan po salita niya ay baptizo, no, Grego salita. Ang Grego pong salita ng bautismo ay baptizo. Ang ibig po sabihin sa English, immerse. No, sa Tagalog, isawsaw po ay ilubog. No? Yung tao, inilulubog siya sa tubig. Ang ating pong ehemplo na sinusundan na yung ginawa ng Panginoon Kristo, mayroon pong mga simbolo yan. Ang una pong simbolo, kapag ang tao ay binautismo sa tubig, ang sabi diyan, ito ay sumisimbolo sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. No? Ang sabi ng Gawa, no, chapter 2, verse 41, kaya't ang tumanggap sa sinabi ni Pedro ay nagpabautismo. Nung mangaral po si Pedro, ang pangangaral po ni Pedro ay naglalayon na maipaliwanag niya na yung mga tao, dahil maliwanag po, na ang lahat ng tao ay makasalanan. No, all are sinners because they have come short of the glory of God. Kinulang lahat tayo sa pamantayan ng Diyos. Kaya makasalanan. At ang sabi ni Pedro, dapat ninyong talikdan, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin ng pagsisisi, pagtalikod. No, ibig sabihin, tanilikuran pagiging sinungaling, ikaw na ngayon ay matapat. Tinalikuran mo na ikaw ay nambababae, hindi ka na ngayon mambababae. Tinalikuran mo na ikaw ay magnanakaw, hindi ka na ngayon nagnanakaw. Ipangaral ni Pedro ang bagay na ito, 3,000 ang tumalikod sa kanilang mga kasalanan. No? Lahat kayo na nagsitalikod sa inyong mga kasalanan, nagsisi sa inyong mga kasalanan, ay kinakailangan magpabautismo. So ang bautismo po ay hindi ito gusto lang ng anumang mga samahan, hindi ito gusto lang ng kung sinong tao, kundi ito po ay iniuutos sa banal na kasulatan. Ang pagbabautismo, kapag kayo po ay nilubog, yun po ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, pag nilubog kayo, patay na kayo sa inyong sarili. At pag iniahon po kayo sa tubig, ang ibig sabihin niyan, bagong ikaw na. Ikaw na, nakasama mo si Jesus sa iyong buhay. Kaya ang ikalawang simbolo, ito ay simbolo ng bagong buhay. Romans 6:4, makatwid, tayong namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Buhay na dati wala si Jesus, ngayon buhay na kasama si Jesus. Yung pinautismohan ka na inilubog yung dati mong buhay. Nung itinayo ka, bagong buhay. Ito na ay ang buhay na kasama si Jesus. Kaya nga po ang sabi ng pangalawang Corinthians 5:17 na ang sino man na kay Jesus, sino man sa inyo na nagsasabi na ako'y naman nananampalataya ni Jesus, ang sabi niyan, mayroon na siyang bagong buhay. No, yung dati ay wala na, ngayon siya ay naging bago. Amen? Bago sa isip, dahil ang isipan niya na, impluwensyado na ni Jesus. Bago ang pananalita, dahil yung sinasabi niya, madalas sinasabi ni Jesus. Amen? Bago ng kanyang puso, dahil ang puso niya marunong nagmamahal dahil si Jesus minahal tayo. Ang ating ultimate goal, makamukha natin si Jesus. Araw-araw, sabi ng awit, araw-araw binabago tayo ni Jesus. No, kaya para magbago tayong tuluyan, kinakailangan na magpatuloy tayo at maging aware na everyday ilagay natin sa isip na may bagong buhay na tayo. Ang ikatlo, ang bautismo po, ito din ay simbolo ng pinagpalang buhay. Amen. Kapag tayo po ay may Kristo, higit pa sa mga kayamanan na meron ang tao. Kapag tayo po ay may Kristo, higit pa sa magandang sasakyan. Kapag tayo po ay may Kristo, higit pa sa bahay. Bakit? Kasi po ang Panginoon Kristo, ang kanya pong pangarap na mangyari sa buhay ng tao, hindi na siya mamuhay sa mundong ito. Kundi ipamuhay niya sa mundong ito isang buhay na panlangit. Kaya ang tao na kay Kristo, hindi siya mapag-isip ng temporaring bagay. Iniisip niya yung mga bagay na pangwalang hanggan.
Dahil ang magaganda sa sasakyan, ang maraming pera natin sa bangko, ang lahat ng ating tinatangkilik, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat yan ay mawawala. Langit at lupa mawawala. Ang mananatili ay yung ating pananampalataya kay Jesus. Amen. Kaya kung naghahanda tayo sa buhay natin sa lupa, walang masama. Pero kung yun lang ang nasa isip natin, masama po yun. Dapat natin maisip na dahil ang ating kaisipan ay panlangit, ang buhay na panlangit ay pinagpala, so mamumuhay tayo na maayos sa lupa. Nasusundan po ninyo? Ang isang taong makalangit, pag namuhay siya dahil nasa lupa, ipinubuhay niya kung paano ang langit. Ibig sabihin, kung ano ang environmental langit, kung ano ang ugaling langit, kung ano binabanggit ng langit, iyon ang ipinapakita natin sa lupa. Ang tawag po doon, pinagpalang buhay. Wala po niyan ang mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kaya nga maliwanag sa Matthew 28, ang sabi dito, "Go and make disciples among nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit." At bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May pa bang mas pinagpalang buhay na ikaw ay ilubog sa presensya ng Trinity ng Diyos? Ang ika-4, ito din ay simbolo ng bagong pamilya. Sabi na unang Korinto, tayong nabautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. So napakalaki po ng katawan ng Panginoon Jesucristo. Yung komunidad ng mga nananampalataya kay Jesus, malaki po yan. Kaya may tawag po dyan, local church, local community. Mayroon tinatawag na universal church. Ibig sabihin universal church, meron kang kapamilya na hindi mo nakikita. Yung mga nasa States, mga Amerikano, meron tayong kapatid doon. Maging sa Muslim nation, meron tayong mga kapatid doon. Maging sa Iraq, meron din. Ang tawag po doon, universal church. Kapamilya natin na hindi natin nakikita, pero sila din ay nagbigay ng pananampalataya kay Jesus. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.